Samahan niyo ako sa paksang ito, ipaglingkod ng Diyos sa atin sa pamagitan ng pagbabasa ng kanya mismong aklat. Aklat ng Ama, aklat ng Panginoon o aklat ng Diyos. Isaiah 34:16. Bakit natin sinasabi ito, mga talata? Para ating patunayan na ang ating dinakila, ating ipinagmayabang ang salita ng Diyos nakasulat sa kanyang aklat na tinatawag ng Protestante at Katoliko, Biblia. Sa amin naman, Biblion to Koreo sa Greek. At sa Latin, Libris Domini. Kompletong aklat. Ang Biblia ay hindi kompletong aklat. Para idiin natin ang mga gawain ng Diablo. Kasi mayroon talagang maraming aklat. Ang gusto ng Diyos, isa lang aklat. Inipon. Siya pa nag-ipon sa pagitan ng kanyang Espiritu Santo. Siya ang may-ari, mababasa. Hindi mababasa na ang Katoliko may-ari. Walang basihan. Hindi po hukom yun. Filosofiya nilang nila, claim lang nila, para patunayan sila may-ari. Hindi po. Ang salita galing sa Diyos, tinuturo ng unang panahon sa mga propeta at mga apostol na mga Israelita na sumusulat. Pati si Lucas na Grego, ang turo niya sa ilalim ng mga apostolic ministry na mismong siya nakakita. Kasama niya. Yun talaga ang witness, personal knowledge of facts. Nakasama niya ang mga apostol, tinuturuan siya mga apostol na mga Israelita. Doon pa lang, ang paniwala ni Lucas, hindi siya Romano. Wala po. Wala po siya theologians. Siya po'y ebanghelista. Sa Acts 16 verse 10. Ebanghelista siya. Ang ebanghelista nagturo ng ebanghelyo, hindi theology, philosophy, at katekismo, Katoliko. Ang katekismo, aklat ng Roman Catholic Church na promulgate ni John Paul II. Papa doon nila. Ang salitang promulgate, ito po, the word promulgate in Filipino can be translated as ipahayag, to declare, announce publicly, o magpalaganap, to spread or disseminate, especially information or laws. So, magpahayag, to express or make known, magpalabas ng issue or release, often used formal statements or as laws. Example, ipahayag ng pamahalaan ang bagong batas. The government will promulgate the new bagong batas tungkol sa kalikasan. The government will promulgate the new law on the environment. Ito pa, magpalaganap ng impormasyon ukol sa kalusugan, to promulgate information about health. Ngayon, ito, aklat ng Katoliko, meron din ako, pinakabagong edition to. Bagong labas. Second edition. Latest edition, Catechism of the Catholic Church, CCC. Second edition. Ito, second edition. Revised in accordance with the official Latin text, promulgated by Pope John Paul II. Promulgate, tao, John Paul II. Ang turo ng mga Romano, ito ho, hindi po mga Israelita na mga ancient Israelite, katulad ng mga apostol at mga propeta na mga Israelita. Theologians lang po o philosopher. Bawal ang filosofiya, labag sa nakasulat, Colossians 2:8 sa tamang salin. Ito, may aklat, iba sa aklat ng Diyos na sinusulat ng mga propeta at apostol. Kompleto, sabi ng Diyos, hindi ito. Legally and biblically speaking, I am not philosophizing
I am not theologizing, but I am biblicalizing as God Himself. God is also biblicalizing now in His teaching, because His teaching are written in His book by the holy apostles and the holy prophets. Banal na apostol, banal na mga propeta, mga santo, hindi mga tunto. Ang Diyos mismo nagturo sa kanila. Sa Hebreo 1, versikulo 1 hanggang 3. Ito, may aklat na. Sa aklat pa lang, malalaman natin ang mga Katoliko hindi sumusunod sa batas ng mga apostol. 2 Peter 3, verse 1 to 2. Alalahanin niyo ang mga sinasabi ng apostol, ang mga sinasabi ng mga propeta, at mga utos o batas ng apostol, batas ng Ama, sinusulat ng mga apostol. Sabi ni Pablo, sa 1 Corinthians 4:6, utos ng Diyos, huwag humigit sa nakasulat. Ang natanggap natin ngayon, aklat. Hindi ipisa lang. Aklat, buong aklat, kompleto. Sabi ng Diyos. So we have to take it as a whole. Hindi tagpi-tagpi. Aklat, kompletong aklat. Sa legal, kompleto ang tanggap natin ngayon. Pag naturo Katoliko, mawala ka. Dapat may legal. Para ang iyong utak maging legally minded, hindi ka legal minded. Katulad ng Katoliko pare, obispo at mga papa sa rumat ligaw. Ito, bakit ko sinasabi ito? Ang paksa natin, bakit ang Diyos ng Katoliko Diablo? Biblically speaking, may basehan ako biblical as God Himself now. He is now biblical in this biblical generation. Kayo out of place kayo. We can speak biblically and you cannot teach biblically. You are out of place. Wala kayong lugar. Ang sa inyong turo, katekismo, philosophy, theology, tanga. Walang theology, tinuturo ang Diyos. Ang Diyos nagturo na nung unang panahon, ang kanyang turo, nakasulat na. Ancient ang teaching ng God. And God is now explaining to us whatever the book is saying. Sabi ng Diyos sa Santiago 1:5 hanggang sa 9, magtanong ka sa Diyos. Kung hindi mo nanawaan, yun po, ang unawa ng Diyos, ang wisdom ng Diyos, nakasulat na. Tinatanong mo ng Diyos, ang sagot niya nakasulat din. Kaya sabi ng Diyos, magbasa ka, huwag kang taga, makikinig lang sa pare, sa pastor. Uli, sa 34 verse 1, 16, sa tamang salin. Magbasa ka. Ang Diyos nagturo, kasi bakit ka magbasa? Wala na kasing propeta at apostol ngayon. Wala na. Meron ba? Ang kalang laman, patay na. Pero ang kalang espiritu, nasa altar na. Naghintay na bagunin ang kalang laman pagdating ni Kristo para makita ang Diyos mismo. Nasa altar pa sa trono ng Diyos, makita na ang Diyos. Magsabay-sabay tayo. Ngayon, ang punto ko, wala nang apostol ngayon. Alam nyo yan. Ang kalang laman. Tayo lang ngayon nabuhay pa. At ang susunod na henerasyon, ang previous henerasyon na patay na lahat ang kalang katawan. Ang espiritu na palaging buhay. Ngayon, itong sa unang panahon, bakit bakit Diablo ang Diyos ng mga Katoliko? Pero hindi talaga Diyos yun. Diablo nga eh. Diyos ng mga Katoliko, hindi sa mga Kristiyano. Iba ang mga Kristiyano totoo, ang basihan nakasulat. Iba ang Katoliko. Huwag kayong maniwala na sila Kristiyano. Ang lahat ng mga Kristiyano, mga Diyos. Sila'y hindi mga Diyos, kahit papa sa Roma. Lahat ng mga Kristiyano, mga Diyos. Bakit? Ipinanganak kasi ng Diyos muli. 3:5 udyan. Pag ipinanganak ka, Diyos ka na rin. Yun ang kalooban ng Diyos. Sabi pa ni Kristo at ni David sa kanyang sulat sa John 10 verse 34 to 36 sa tamang salin. Huwag sa kalikot ng Katoliko. At saka Daniel Salmo 82 1:6 to 7. Palagi kapatid, kasi itong topic na ito, talagang ito ang power of God to destroy the wisdom of the Catholic. Doon pa lang sa aklat na, sirain natin ang aklat na. Ito, hindi po ito banal, maruming aklat po ito. Aklat na basurang mga puso ng mga tanga ang susulat nito.
legally, patunayan natin sa debate. Pinakatanga, pinakalimunyong sumulat ito. Nadaya ko. Mga Katoliko, nadaya ko. Whether you like it or not, patunayan ko, you cannot speak biblically. And you cannot judge me biblically. And we can judge you biblically. As promised by God. Even the angels we can judge biblically. If they commit wrong or not. 1 Corinthians 6 verse 2 to 4. Ito ang aklat. Alam nyo, walang apostol sumusulat dito. Walang propeta na mga Israelita. Ang turo kasi ng Diyos, sabi ni Pedro pa mismo na hindi ligaw na katulad ng Katoliko. Pedrong totoo, pati Kristo lang ligaw din, pati Diyos lang ligaw din, pati Espiritu Santo lang ligaw din. Bakit? May patuloy ito. Kasi ang aral nila, hindi biblical. Ang biblical, mga turo ng mga apostol at propeta na sinusulat, ang Diyos ang turo. Magmula sa Israel ang turo ng Diyos para sa atin na nakasulat. Iba ang hindi nakasulat. Ang paliwanag ng Diyos base sa aklat. Siya ang Diyos magpaliwanag. Ito sabi ni Pedro, basahin na natin. Pakita natin sa Acts 10:34-35. Biblically, we are not philosophizing. I am representing you biblically as legal, as my legal presentation. I am not philosophizing. I am not theologizing like the Catholic. I am not catechizing. I am biblicalizing. I expose biblically the truth from God because the truth is biblical. 17:17 of John. Ito, evidence to, biblical evidence, hindi philosophical evidence, hindi theological evidence, hindi catechetical evidence, biblical evidence to. Sulat ng mga unang mga banal na propeta, evangelista, at sabi ng mga apostol, katulad ni Pedro, sinusulat ni Lucas na evangelista. And Peter, as at Acts 10:34-37, Jewish Bible, Catholic Bible. Ito po, Jeremias 31:31-34. Ang dating Biblia. Pilipino tayo pa para higit niyo maunawaan. Narito, sabi ng Diyos, ang araw ay dumating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng bagong tipan sa sambayang Israel. Ang tipan sa Hebreo 13 verse 20-21, yun po ang gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos sa kanyang puso na ating gagawin at paniwalaan. Ang bagong tipan, ang bagong gusto ng Diyos, gagawa siya. He will make a new law or new will in the people of Israel, hindi Romano. Mga Israel, hindi Romano. Ang gusto ng Diyos. Sila ang unang mga tao nakatanggap sa anong gusto ng Diyos. Sila ang tinuturuan, hindi mga Romano. At sa sambahayan ni Huda, Israel kasi nakahati-hati ang kingdom of Judah and kingdom of Israel noong unang panahon.
pero pareho pa rin sa lahi ni Huda, ni Jacob or Israel. Hindi ayon sa iyong tipan, sa tipan na aking ginawa sa kanilang mga magulang. Yun po ang tipan ni Moses, old, lumang tipan. Ang kanang inahaon sa kalupayan ng Ehipto. Ang gusto ng Diyos sa unang panahon, sa panahon ni Moses, yun pa yung bago, lumang tipan. Magawa ang Diyos ng bago. Anong gusto niya bago? Sabagat ito'y sumasira ng aking tipan. Bagamat ako'y kalang asawa, sabi ng Panginoon. Para siyang asawa. Mahal niya mga Israelita, pero ang Israelita hindi mahal ang kanyang utos. Sinisira na. Kundi ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel, hindi para Romano. Ang gusto ng Diyos bago sa sambahayan ng Israel. Alam nyo, pag Israel galing po sa kay Jacob yan, ang ascendant ng mga Israelita, kung saan ang galing ang mga Israelita, galing kay Jacob. Mga propeta at mga apostol, lahat sila galing kay Jacob. Sa the key verse where Jacob is renamed Israel is found in Genesis 32:28. Sa dating Biblia natin basahin, iyo makita ito. At sinabi, hindi katatawagin na inyong pangalan na Jacob, kundi Israel. Kundi Israel. Sabagat nakipagpunyagi ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw nanaig. Ito, Israel, Jacob, iba sa mga Romano. Biblically speaking, ano nangyari sa iyo? Philosophical. Gusto nyo, hindi gusto ng Diyos. Sa Israel, hindi sa Romano, gusto ng Diyos. Sabi ng Diyos kasi, ating basahin ulit. Narito, hindi ayon sa tipan na aking ginawa sa 32, sa kalang mga magulang na araw na sila'y aking haon. Hindi na. Pag hindi na. Iba na gusto ng Diyos, hindi na kasi. So, ito'y bagong tipan, hindi na ang tipang luwang tipan. Sabagat sila'y sumisira na ito. Bagamat ako'y asawa na, kundi ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Iba na. Bago na. Bago ba? O bakit ang batas ng Moses patupad nyo? Kristiyano ba kayo o Mosaic? Mga Hudyo ba kayo? Ang Kristiyano, utos sa Kristo, Ebanghelyo sa buong mundo. Lucas 16:16. Natigil na ang batas ni Moses. Bago na kasi. Biblically speaking, huwag kayo manawala sa pastoryo, pare nyo. Kundi ang tipang, pati pare, nanawala sa 10 Commandments. Kasi, theological, hindi legal mag-isip. Ligaw. Pati Kristo na ligaw. Sabi ko nga, kung ang Kristo o Diyos nyo ay ligaw, para ka Katoliko, para kang Protestante. Kundi ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Ang panawala nyo, susunod nyo, pareho panawala ng pastor nyo, pare nyo, pareho kang putaka. Hukom na, biblically speaking. Even angels we judge. Ito, aking ilagay, akin. Sabi ng Diyos, ilagay, ang Diyos maglagay sa aking, sa kalang kalooban, hindi sa bato. Kalooban. Saan ang kalooban? Sa loob, hindi sa labas. At sa kalang puso. Kalooban at sa kalang puso. Sa puso mismo mo, kung saan ka huminga, nanggaling yung higa. Sa puso, ang Diyos nagturo sa atin, sa puso. Paano magturo ang Diyos? Marinig ba? Spiritually. Because God teaches us wisdom in spirit. He teaches spiritually. Hindi marinig na tenga sa ating puso. Spiritually. Diba? Minsan nag-isa ka, karamihan nag-isa ka, may nagsalita sa isip, ikaw yun. Espiritu. Pero pag nag-aral ka ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, ma-recall mo na salita ng Diyos sa'yo, biblically speaking. Kung nanawaan mo ay hindi. Maniwala ka, manalangin ka sa Diyos, hindi si pastor, si papare, hindi ka Maria, manalangin ka sa Diyos. Ang Diyos mismo panawa sa'yo, spiritually. Kasi ating mabasa na ngayon ang mga sulat ng mga apostol ng mga Israelita. Yung turo ng Diyos ng unang panahon, sabi ni Pedro, nanggaling sa Israel.
binabasa ko na kanina sa Acts 10:34 to 35. Ito, aking ilagay sa kanilang puso. Doon pa lang. Ang Diyos sa katal ko, pipi. Pati Kristo, ang Kristo kinakain. Mapunta sa tiyan, tae mo. Ang Kristo totoo sa ating puso, hindi sa tiyan. Para maging anak ng Diyos, para tatawag ka sa Diyos na Ama. Sa Galatians 4:6. Biblically. Itong talata ito, mahalaga to. Para mapanawa sa iyo ng Diyos, sulat ni Propeta Isaiah, ni Jeremias, sabi ni Pedro, alahanin niyo ang mga sinasabi ng propeta, hindi mga teologian na Romano, na mga Israelita. Ito, tuloy natin. Ako'y kanilang mga Diyos, ako'y kanilang Diyos. Ang Diyos nila, ako'y kanilang Diyos, nakala ng turo ng Diyos. Unang-una, mga apostol. Ating binabasa ngayon, mga sulat ng mga apostol at mga propeta, mga Israelita, hindi mga Romano. Doon pa lang. Sa legal ho yan pala ko, ha? Debate tayo, kung gusto nyo. Uli, mapahiya lang kayo. Hindi na nagtuturo sa bawat isa sa kanilang mga kapwa-tao. Kapwa-tao. Hindi na. Ang Diyos na maturo sa buong mundo. Ngayon, nung unang panahon, mga Israelita tinuruan ng Diyos mismo. Kaya ang mga apostol sumusulat. Hindi sila tinuruan ng Pariseo, mga Saduseo, mga pare, nung unang panahon. Tinuturuan sila ng Diyos mismo, mga Israelita. At hindi nagturo ng bawat isa sa kanilang kapwa. Hindi na magturo, ha? Present at future tense. Hindi na magturo ang bawat isa sa kanilang kapatid. Pati Hudyo hindi magturo, lalo na Romano. Nagsabi, walang turo sa mga apostol. Ang Diyos ang turo sa kanila. Ang turo na ng Diyos sa kanila nakasulat na. Bawal humigit, sabi ni Pablo, 1 Corinthians 4:6. Sabagat makilala nila akong lahat. Makilala ako. Ako magturo sa kanila. Makilala na ako sa aking turo. Biblical. Hindi theological. Hindi philosophical. Hindi katikitical. Ito, ako magturo, makilala ako. Ha? Bawat isa sa kanila na magsabi, kilala nila ng Panginoon sabagat nakilala ako lahat. Paano makilala? Ang Diyos magturo. Ang turo ng Diyos, biblical. Ngayon, nakahula. That's why God is biblical, not theological at philosophical. Kaya di mo diablo ang Diyos ng Katoliko, biblically speaking. Sa debate, tumatakbo ang mga Katoliko. Si pare. Katulad ni Jando. Si Danon Gregorio, takbo yan. Mga galing mabula. Sa legal, tabla yan. At biblical. Iba pa pala parang pabaluktot. Ipasunod ang Diyos sa turo ng katekismo. Gago. Ang sabi ng mga puso at pumita, baliin mo. Pilosofi ang tuturo. Sabi ko, kayo nag-aral, tanga kayo. Basa, pati debate, hindi ka makaharap sa akin. May dibidensya ako. Tumakbo si Jano Labado, pati pare nyo. Sabi niya, dadaan ko muna sa akin bago kay Daryl Gano na pare namin. Gago, siya rin takbo. Kaya ngayon, wala na. Pati pare na, wala. Hindi na ako papansin. May likan ako. Bulo-bulo pa ako nun. Dahil nakataw sumaysok. Nakipagdebate. Sa live pa. Gago. Ang masabi, bulol-bulo ka. Yun lang. Walang masabing tanga ka. Kayo, tanga. Hindi bulol, tanga. Pero tanga, biblically. At hindi naturo ang bawat isa sa kanila. Kakakapwa. Magturo ba? Yun po yung kalooban ng Diyos. Dati ang panahon, ang Diyos maturo sa lahat ng tao. Mula sa Israel. Sino maturo sa apostol? Ang Diyos lang, hindi tao. Hindi pare, noong unang panahon. Hindi Sanhedrin. Hindi Saduseo, hindi Pariseo. At hindi na, si Pablo galing sa Pariseo. Pero siya rin tinuturuan ng Diyos. Galatians 1:12 at ni Kristo. At bawat isa sa kanyang mga kapatid nagsabi, kilalin ang Diyos ang turo sa pagitan ni Kristo. Kilalin ninyo ang Panginoon, sabi, Kristiyano ka talaga, hindi Katoliko. Kristo ang turo. Ang Diyos ang turo sa pagitan ni Kristo. Sa mga apostol ng panahon at ngayon. Siya pang bigay lahat sa ating Espiritu Santo. Matthew 3:11 at Hebreo 1:1-3. At hindi na magturo ang bawat isa sa kanila. Bawat isa ang kanyang kapatid.
kilala niyo ako, wala naman turo na, kilala niyo ang Panginoon. Bakit kilala namin? Sino sabi? Ang Diyos magturo sa amin. Siya magpakilala sa amin. Siya tatawag sa amin. Sa kanyang salita. 2 Thessalonians 2:13 verse 15. Basahin nyo lang. May evidence naman. Aking site. Biblical verses. So, makilala na akong lahat. Lahat makilala sa Diyos. Ang Diyos ang turo, hindi pipi. Pagturo ng Katoliko. Ang Diyos na buang. Ang turo sa inyo, demonyo. Sapagkat nakilala sila ng lahat ng mga anak ng Diyos, kayo hindi nakilala sa Diyos. Kasi ang pinanawalan nyo, hindi Diyos. Papa sa mga church yung pinanawalan nyo, tao. Mula sa kakalititan, sa kalakalan, lahat mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos, hindi mga anak ng Diablo. Sabi ng Panginoon, sapagkat aking patawal ang kasamaan. Sino patawal ng Diyos? Yung sunod sa kagustuhan. Nakalam sa turo. Na Diyos pa lang turo. Yung patawal ng Diyos, hindi mga Katoliko. Lintics na. Lahat ng mga Katoliko, hindi pa patawal. Kahit sa pare pa kumuta, hindi Katoliko pare. Lahat ng mga pare ng mga panahon, liban kay Kristo, may asawa ng mga Kristiyano. Pati mga Levitical. So, kat aking pinatawad, akalang maliban ka Pablo, mga pare pang may asawa katulad ni Pedro. At kanilang Pedro parang Katoliko, gago. May asawa yun. Sa Marcos, basahin sa mga. So, kat makilala ang nilang lahat na akong lahat, mula sa kalititan ng kanilang hanggang kalikalaan, sabi ng Panginoon. So, kat aking patawad ang kalang kasalan. Sino patawad? Yung sumunod sa gusto ng Diyos. Hindi rebelde katulad ng Katoliko. Ang gusto ng Diyos, isang lang. Kayo may katekismo. Turo ng Romano. Ang turo ng Diyos, magaling sa mga Israelita. Ito, tingnan natin kung paano ito, ibaloktot ng Katoliko. Ito, basahin natin ang lalang basahan. Ang gamit ni Jando Labrador palagi sa ibang kaliwati na. Buti hindi nakatapat sa akin. Maniwala ka sa bulol kasama sinungaling na Katoliko. Magtiis kayo sa pagkabulol kasi doon sa Katoliko na hindi biblical. Tingnan mo ha, paliwanag ng Katolikong sa Church Magisterium na pinalaan ng safety. Ito, paliwanag ng safety. Ito ha, Matthew 21 verse 43 to 45. Therefore say unto you, sa Tagalog lang, sa basa sa Tagalog, para higit yung maunawaan. Tagalog, ADB. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, alisin ninyo ang kaharian sa ng Diyos at ibigay sa ibang, hindi, mali yung bansa to, hindi bansa to, bayan to. Sa tamang salin, sa Jewish version at basahin, Catholic version. Ibang bansa, ibang bayan. Ang bansa, country sa English. Ang bayan, people, nation. Ito DRB, tamang salin to, sinasabi po ni Kristo sa mga apostol. Kailangan original, malapit sa original. Ito pa yung original pagkasabi sa English ngayon, sa bula sa Greek. Therefore say unto you that kingdom of nations, pati sa Greek, iba. Nation talaga sa English. Therefore I say unto you that the kingdom of God shall be taken out from you and shall be given to a nation. That yelling pros, mga tao, katulad ng mga apostol, mga Israelita, nag-usap sa Diyos sa kala, at mga Kristiyano noong unang panahon na mga Hudyo. Hindi iba sa mga antikristong Hudyo, kalaban ni Kristo at mga Kristiyano. Therefore I say unto you, God and shall be given to a nation, not country. Nation, tao. Tao, mga sanong tao to? Romano? Gago. Hindi Romano to. Hindi na Muslim, hindi na Arabo, hindi na Pilipino. Ang una, mga kingdom of God. Ngayon, nawala sa kanilang sulat, mga Kristiyano din tayo. Biblically speaking. And whoever shall stone, and ito, kasunod Kristo, the stone whatsoever shall fall, ito to the ground. And when the chief priests and the Pharisees who are not Christians, anti-Christian to,
Antikristo. Una-una mga Antikristo kasunod ng mga Katoliko. Sila ko ng Antikristo. Mga Hudyo, Antikristong Hudyo, hindi mga Kristiyanong Hudyo. Chief priests, Pharisees shall be taken away from them. Ito pa susulat ni Mateo. And the chief priests and Pharisees heard them. They knew that he spake of them. Sa Tagalog, ating basahin, ito, ang 45. At narinig ng mga pangulong sa sacerdote at Pariseo ang kanilang mga talinghaga. At kanilang talastas, taunawan na sila'y sa kanya na sila ang pinagsalitaan ni Kristo. Ito. Di ba? Sila. The kingdom of God shall be taken against them. Away from them, not from the Christians. Mga Hudyong Kristiyano, katulad ng mga Israelitang mga apostoles at mga Kristiyano. Gago talaga ito. Paliwanag. Wala sama-sama. Isa lang ang diablo na tulong sa kanila. Makaunawa. 2 Timothy 3:7 of the book of Timothy. Biblically speaking and biblically judging. You know? Nandaya ka nito. Sobrang daya ng mga Katoliko, mga safe din, no? Doon ka maniwala lang ka sa anak ng Diyos sa totoo. Diyos din, katulad ni Banjilo. Kahit bulol-bulol, totoo ay ang biblical. Sa inyo naman, bula-bula lang. Pag tinatanong sa debate, ayaw. Magaling mabula pa sa debate, duwag. Mamili ng kalibate na kasi tangaan la. Ayaw na legal. Biblical, may record ako. You cannot escape. I have the live video record. Naka-upload na. In the absence of truth, there is no justice. Legally and biblically speaking. Isaiah 59 verse 14. Diba? Ang Diyos sa salita, alit siya ng Diyos ang kahalian sa kanila, maghali ang Diyos sa atin spiritually. Ang Diyos maghali sa atin lahat, pati si Kristo, pinahalian ng Diyos spiritually. Matthew 26 verse 26, Matthew 12 verse 26 to 28. Ang basa biblical, hindi philosophical. I enforce what is written legally. The biblical wisdom or the biblical teaching of God and the biblical judgment of God. Ang Diyos, sabi ng Diyos, siya magturo. Unang-unang mga puso at sa lahat, ang magturo ng Diyos is spiritually sa ating puso. Sabi po ni Pablo sa 8 hanggang 13 ng Hebreo. Mula sa Jeremias. Si Jeremias at si Pablo nagsalita. Sabi ni Pablo, maniwala si Pedro, ang maniwala, be mindful of the words of the prophets and the commandments of the apostles. Like Paul and Peter. Wala doon ang Romano, mga Israelita. Doon pa lang. Bakit sinasabi na natin ang Diyos ng Katoliko ay Diablo? Bakit sinasabi natin? Kasi nung unang panahon, ang Diyos nagturo sa pamagitan ng propeta. At nung unang panahon din, sa Kristiyano, nagturo ang Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ang nagturo si Kristo sa pamagitan ng apostol. Ang utos ni Kristo, susunod. Si Kristo din apostol. Pangunahing apostol. Sa tamang salin. Hebreo 3, versikulo 1. Ngayon, ang turo ng Kristo sa mga apostol nakasulat. Ang turo ng propeta nakasulat sa isang aklat na ngayon. Biblical book. Biblios to Koreo. Hindi Biblia. Biblion to Koreo. Singular. Isang aklat lang. Nasalin sa bating wika, maraming aklat. Pero ang susulat mga apostol at propeta, kompleto. Unang tinuruan ng Diyos ang mga apostol at propeta, mga Israelita, sa kalooban ng Diyos. Ito. Tingnan mo ha. Sila'y Santo Papa, Pare, daw para CFD, Obispo daw, Madre pati Madre daw. Ang kalang pinakapuno, ang pinaka-authority, binabawal ang Diyos ang aklat ng Diyos magkalat sa buong mundo. Sa iba't ibang wika. Walang mabasa ng Latin na hindi naunawaan. Pati ngayon, kahit Pilipino, walang nabasa ng Katoliko kasi hindi naunawaan ang Biblia nila. Ang Latin, wala nang mabasa kung hindi mo nawa.
mga Romano lang. Noong unang panahon, bawal ipalaganap ang aklat sa buong mundo. Sinusunod na, pati ikaw patayan ka. Only Latin Vulgate, yun pang Latina Vulgata. Para sa mga katulog, bawal yun hawakan. Paano babasahin? Ngayon, sabi ng Diyos, pag kumpleto ng aklat, basahin nyo. Ang Diyos pa naturo, basahin. Hindi sabing patayin. Ang basahin mo, naunawaan mo, Pilipino, Tagalog, or English. Nakaindi na ng Tagalog, hindi Latin. Sa Isaiah 10:16, kumat, versikulo 1. Ang Diyos tumatawag sa atin, sa kanyang salita, sa aklat. Isa lang ang tinuruan ng Diyos, mga propeta at apostol. Hindi mga Romano. Ngayon, legally, sablay itong Katoliko, buang, baliw, mga buang maturuyo, mga sungaling pa, anak ng Diablo. Pati ang ama nyo Diablo, kayo yung mga Diablo. Pati kayo hindi mga Diyos. Mga anak ng Diyos, mga Diyos din, mamatay na kontrola ng tao. Sabi pa ni Kristo at David, binagit wala ang talata. Bawal, gago, papatayin ka. Ilang siglo yung ligmaan doon, pinaglaban ng protestante. Maraming namatay, nasunog. Inquisition. Hanggang dumating si King James, makapangyari. Hindi makontrol ng Katoliko yun. Kaya ngayon, nagkaroon tayo ng King James Version. Nung unang panahon, tinatawag na authorized King James Version kasi hindi authorized mga Katoliko. In-authorize si King James na British. Pinapatay na si William Tyndale kasi may aklat na sa English, gago. Para din ni William Tyndale, King James, authorized ni King James makapublish sa English. Ngayon, nagkalat na mula sa English sa Pilipino, gago. Hebreo. In 15th century, 16th century. Gago talaga to. Nagpalagala pa sila kasi alam niya ang aklat makapagkapalahan. Pero ang turo na hindi biblical. Sabi pala, kami may aral na aklat, kago. May aral ka na aklat? Nakasulat sa aklat, babasa? Kinakalaban nyo, may aral ba kayo? Gago kayo. Mandaya. Ito ha. Wala ang apostol, wala ang propeta, nakahula sa 2 Thessalonians 2, verse 1, verse 5 to 9. Darating ang mula ang Kristo. Mga pati hari, takot, kaya napapasalo ba? Yun ang kalutuparan. Sabi ni Pablo, iniipon aklat ng Diyos. Ang kaso lang, aklat may lagdag, apocryphal. More than 66. Inamin na katuloyan, sila nag-inset. Iba sa tamang salin sa King James Version ngayon. Ngayon ha, inalis na ng King James ang apocryphal kasi hindi na sulat. Hindi authorized ng mga apostol at propeta. Patanong ng mga Hudyo, hindi kasali yung Makabis na kailang panawala sa purgatorio. Gago. Maraming aklat. Katoliko sila, hindi Romano. Kaya makapangyarihan sila kasi mayaman siya noong unang panahon. Hanggang ngayon. They control the world with money. Many politics spared them. Maraming politiko takot sa mga pare, mga obispo, mga papa, kasi pati mga politiko nagmano sa kalang tanga na pare. Gago. Pinapayaman nyo kasi kayo rin mga tanga, kayo masisidan. Pati gobyerno nakalitsi-litsi. DPWD sa Katoliko, mga kurakot, pati politiko. Sabi, dinadamay pati si Jinggoy Isala na pangalawang beses sa corruption. Sabi ng engineer. Naka-YouTube na yan. Hindi to, ang gobyerno, hindi to Diablo. Diablo na umupo sa gobyerno, mga Katoliko. Hindi mga Diyos. Para mga unggoy, gorilla, hindi mga Diyos. Kristiyano, this government is ruled now
by the Antichrist people, the enemies of God. They are not enforcing the law of God, the will of God, because they do not do the will of God. Basahin natin. Ito para madali nyo unawaan, basahin natin sa Tagalog. ADB pa rin, ang dating Biblia. Hebrew 30 verse 20-21. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan, totoong Diyos ng mga apostol at propeta, na siyang muling bumuhay sa mga patay, ang ating Panginoong Hesus Kristo, na dakilang pastor, mga tupa, sa pamagitan ng dugo na walang hanggan, tipan. Ang tipan, yun po ang kalooban ng Diyos, sinabi ni Jeremias at ni Pablo, natin binabasa. Kalooban ho yun. Ito, aking gagawin na kayo'y sakdal or perfect, sa English perfect o sakdal, sa bawat mabuting gawa. Ang Diyos magsasabi, sa bawat mabuting gawa, upang gawin ang aking kalooban. Saan ang kalooban ng Diyos? Sa tipan. Bagong tipan ni Kristo na binuhay niya mula sa patay ang kanyang laman. Nagawa sa inyong kalugod-lugod sa Panginoon sa pagitan ni Hesus Kristo. Saka sumaka niya nawa ang kaluwalhatian ng pagkailanman. Ang kalooban ng Diyos, tipan. Gagawin mo lang. Sa tipan, ang kalooban ng Diyos. Ang tipan, ang kalooban, pareho lang. Lumang tipan at bagong tipan, lumang kalooban, bagong kalooban. Nakasulat. Huwag humigit sa nakasulat. Sabi ba ng Diyos, huwag bawasan, huwag dadagan. Mula pa ng unang panahon. Ang prinsipyo ng Diyos. Deuteronomy 4 verse 2. Ngayon, dinagdagan na ng katekismo. Yung ba kalooban ng Diyos o kalooban ng Katoliko, kalimonyo nyo, pare, obispo, sa magisterium. Kalooban pa lang. Ang kalooban nyo, hindi biblical, philosophical, theological, tanga. Bawal humigit, gago. Sa legal at biblical. Tablay kayo sa legal. Kahit tangunin ng bagado, no? Justice issue. Magdebate kami kung ayaw maniwala sa akin. Lati ako maniwala sa akin doon. Hindi sa philosophical, siya legal interpreted. Basta mabasa lang siya. At kailangan may basihan. Alam na yung sasabi ko. Ako rin sa legal word. Dati akong katoliko. Di ba? Kalooban ay isa lang. Ang lahat ng gusto ng Diyos, basta gawin mo lang. Nakasulat. Hindi nakasulat, that is your free will. Basta huwag mo labagan ang sulat ng Diyos, ang turo ng Diyos, nakasulat. Sulat ng mga propeta apostol. Sa 1 Peter 2 verse 16. You have a free will also. Kalayaan mo, kung kaya mo ligo, bahala ka. Basta huwag lang humigit sa sulat, huwag lang magsalita. Ang Diyos, huwag mo lang sabihin na ang Diyos hindi magturo, gago. Kasi, noong unang panahon, kailangan ng propeta na maisalita noong unang panahon. Noong unang panahon, sa panahon ng Kristiyano, kailangan ng mga apostol para magturo sa Kristiyano. Sa kapagkita ng sulat na ipon na ngayon. At ngayon, palitan na Katoliko, sila unang humawak sa aklat. Sila pinakauna na nag-ipon sa aklat. Ang ginawa, huwag ipabasa, gago. Labag sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Diyos, basahin. Sabi pa ng Diyos, sa 2 Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth. Mapalad ang bumasa. Sa Revelation 3 at 1 verse 3. Hindi bumasa, malas mo. Mga Katoliko malas. Hindi pa babasa. Sa 11:17 of Acts, marangal ang bumasa. Kayo hindi bumasa, tanga kayo. May aklat na ngayon, tanga pa rin kayo. Ganon talaga. Kasi ang Diyos nyo, hindi magturo, gago. Mga tao lang. Maalaga ng diablo. Sa 1 Timothy 4 verse 1-2, dumating ang panahon, mga tao makinig sa diablo. Alis sa panataya, maniwala sa turo ng diablo. Ang turo ng diablo, hindi biblical. Ang alis sila, biblical. Ngayon na yun. We are speaking now in these days, applying the words of God in this biblical generation. Sa legal. Bawal pala siya.
Papulisyo ka, walang basihan. Gago. Hindi yan basihan ng kaligtasan. Ang basihan ng kaligtasan, ang salita ng Diyos, ang gusto ng Diyos, ang masunod. Ama namin na sa langit ka, masunod ang kalooban, pagkabalay ng pangalan, you will be done. Dumating sa ang pangalan ng Diyos sa atin, pangalan ng Diyos sa atin, ang kalooban niya, ilagay sa puso, ang kalooban ng Diyos, unang-unang tinuturo sa mga propeta, mga Israelita, at mga apostol, hindi sa mga Romano, gago. Mababasa. Sa sarili ng aklat, DRB pa. Dual inspiration, gago. Naalis kayo dyan, gago kayo. For how many years na? Magbasa kayo. Huwag kayo maniwas pare, huwag kayo sisimba doon. Ang pare nyo, hindi Diyos doon, demonyo yun, anak ng Diablo. Lahat ng mga hindi anak ng Diyos, hindi mga Diyos, lahat ng hindi mga Diyos, mga anak ng Diablo. Walang pagmahal sa pagbasa ng alat ng Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos magbasa, mga Diyos din. Nakaunawa. Ang Diyos magpanawa, sabi pa ni Cristo, sa 6:45 o dyan. Yun lang. Ulitin, Jeremiah 31, verse 31 to 34, ang Diyos ang magturo. Sa 8:8, 13 hanggang 13 ng Hebreo, ang Diyos magturo. Ang kalooban ng Diyos ating unawain. Ating basahin, uli. Sa, sa Episo, ito ha, Epeso 5:17 to 20. Kaya huwag kayong maging tanga o mangmang o bubo, kundi unawain nyo ang kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng Katoliko, demonyo. Ang kalooban ng Diyos, biblikal. Ang turo ng mga apostol at propeta, biblikal ngayon. Inalis ang apostol, propeta, inaagaw ang aklat, ayaw babasa, tanga, ugali ng demonyo. Sabi ng Diyos, basahin. Ayaw babasa, patayin, gago. Kayo sa inyong amang Diablo, mamatay tao. Sabi ni Cristo. Sabi ng Diyos. Nakasulat. 8:41 verse 47 o dyan. Tuloy natin. At huwag kayong magpalasing sa alak. Ang lahat ng katulong, lasinggo eh. Okay uminom, pero huwag lasing. Tutukan. Pati bading. Kundi kayo mapuso sa Espiritu. Espiritu Santo nandun sa puso pala. Magturo sa atin. God is teaching us spiritually. Like Christ and all other Christians. Sabi pa ni Cristo, kaya kailangan may Espiritu Santo, magiging sa atin ang Espiritu Santo, ang Diyos makikita ni Cristo. Kaya magiging Kristiyano ka, hindi Katoliko. Magiging biblical ka, hindi catechetical, hindi philosophical, hindi theological. Kayo mag-usapan sa salmo, himno, awit, Espiritu, hindi katekismo, himno, salmo, hindi katekismo, hindi teologiya, hindi filosofia. Na kayo maglaging salamat sa ating Panginoon, sa pangalan ng aking Panginoon Hesus Kristo at ang Diyos na ating Ama. May Ama pala si Kristo. Nagturo sa atin, pati si Kristo tinuturuan. John 8 verse 28 of John. Kapatid, yun ang problema. Naagaw ka ng demonyo. Ang Diyos nagturo. Saan ang turo ng Diyos? Sa aklat. Hindi sa katekismo. There is no other book. God is the one using that book to enlighten the apostles and prophets and the whole world. Unang-una mga Israelita and the whole world. Bakit napunta ka sa Romano? Tanga. Nadaya ako sa 21 Matthew 43 hanggang 45. Ang kaharian ng Diyos na lipas sa bansa Romano, gago. Hindi bansa yun, tao yun. Kaya si Kristo, hari ng mga Hudyo. At buong bansa. Buong nation. Naniwala sa kanyang arat. Kaya, yun pa totoo na ang Diyos na ko, Diablo. Walang mabasa direkta, pero malinawa. Sabi ng Diyos, sa kanang gawa. Titus 1, verse 26 at 2 John 2, verse 4. 1 John 2, verse 4. Ang utos ng Diyos, kalooban ng Diyos, antipan, yun po ang gusto ng Diyos, kalooban niya. Na ituturo sa mga Israelita, apostol at propeta. Sabi ng Pablo,
alalahanin din ang mga sabi ng propeta tungkol sa kanilang utos, mga apostol. May aklat na, mabasa sa aklat mo nun. Sabi ng Diyos, basahin nyo sa aklat. Kompleto na. Wala ng apostol, wala ng propeta na turo ngayon. Ang turo ng Diyos, nakasulat ating basahan. Ang unawa, ang Diyos magkunawa. Kung tayo hindi katoliko. Sabi ng Diyos, ako magpakilala sa kala. Makilala lahat, mula sa maliit hanggang sa malaki. Ano nangyari sa katoliko? Nag-aaral ng theology, filosofiya. Yabang. Nag-aaral kayo, bubuka pa kayo. Yung natupad na aral, hindi nakarating sa katotohanan. Ang katotohanan ng Diyos ang maturo. Siya, ang turo ng Diyos, ang basihan, biblical, gago. Hindi philosophical, theological, katikitical. Legal, sablay kayo. Bubo kayo. Kaya tumagbo kayo sa akin palagi. Legal at biblical tayo debate. Sa live. Di ba kayo nahiya? Nag-aaral ka ng teologiya, ang teologiya niya, hindi makapato, hindi makatayo sa akin. Magturo sa ibang tao. Sa akin harap. Matapang sa tao, tanga eh. Ang turuan mga tanga. Mga tanga turuan nyo, maniwala ng tanga. Ang bulag, kapwa mahulog sa kayo. Tanga kasi hindi biblical. Hindi mga Diyos turuan nyo. Hindi mga Diyos. Paano nyo, pare papa nyo sa Roma. Papa. Ang papa na nanganak sa amin muli, hindi papa sa Roma. Sabi na Kristo, yung papa na nasa langit, taga-langit, hindi taga-Roma, hindi taga-mundo, pader, gago, pare yun, pader, gago. Hindi yun. Isa lang ang nanganak sa amin muli. May papa kami sa laman, isa lang. Wala kang papa sa Roma, wala kang papa sa simbahan, gago. Wala kang pader. Ang pader ng totoo, nanganak sa amin muli, mga Diyos kami, mga batay na totoo, nasa langit. Panganak kami ng Diyos sa Espiritu Santo, hindi papa sa walang tunto. Gago. Ano yun? Mga adik? Mga alien turo? Saan yun nakuha yung turo yun? Nakalaga ng theology? Yung theology, turo ng demonyo. God cannot be studied theology. God can be known as He will by God biblically. Pagbasa ka ng basa, walang manawa, walang Diyos na turo sa'yo. Wala sa masama nawa, Daniel 12:10. Sabi ng Diyos yun. Di ba nabasa kayo? May mali sa aklat? Bubuka kayo. Palulungan kayo para utak ng transportation pare nyo. Ang utak ng pare transportation, hindi utak ni Kristo. Sabi ng Diyos, we have the mind of Christ. 1 Corinthians 2 verse 11 to 16. Not the mind of Catholic or Antichrist. Not the mind of the devil, like Satan, the God of this world. 2 Corinthians 4 verse 4. And the father of lies. Gago. Ang lies, anti-biblical. Ang truth, biblical. From God, not from man, not from angels. Tinatago ang aklat. Gago. So, naligaw na. Nagtayo pa ng Iglesia sa Pilipinas. Anong basihan? Ang Diyos kailanman, tumatawag sa pagitan ng apostol at propeta. Ang apostol na turo at propeta, nakasulat. Pag walang aklat, walang tatawag sa'yo. Ang tatawag sa'yo, Diablo. Noong unang panahon, natayo ang Iglesia Katolika dito sa Pilipinas, wala pang aklat. Walang Katoliko makatayo sa kanan. 15th century, may aklat ba dito sa Pilipinas? Noong unang panahon pa lang, nakapag-gira pa mga protestante doon. Pati si William Tidet, si pinapatay. Pagbuo na aklat sa mga Inglaterra, gago. Sabi na ko to, meron daw. Saan daw? Gago. Galing sa filosofiya, gago. Unang sulat sa kumpletong aklat, si King James. Ino-authorize pa ni King James yun. Kaya tawag nung unang panahon, authorized King James version. Hindi King James version. Authorized English version. Gago. Meron daw, gago. Sinungaling. May iglesia tayo, walang aklat. Gago ka. Walang apostol, walang propeta ng turo. Galing sa Diyos. Galing sa Israel ang turo. Ang kalugusan ng Diyos sa ating sunodin. Saan ba gusto ng Diyos ang galing? Tanong ko sa inyo. Saan ang gusto ng Diyos ang galing? Sa mga Israel. Noong unang panahon sa mga Israel din. Na mga propeta. At ang gusto ng Diyos na ngayon na bago, turo ni Kristo sa mga apostol. Israelita din, hindi Romano, tanga. Kahit saan kayo lagay. Sabi ng Diyos, sisirain yung karungan. 1 Corinthians
chapter 1 verse 17 to 19. Hangal ang iyong karunungan, sabi ng Diyos, 1 Corinthians 3 verse 19. Bitag yun sa'yo, gago. May ebidensya ako, pati katolikong aklat. Meron ako. Dati pa rin ako katoliko. Gago. Gago ang Papa sa Roma. Hindi siya Papa. Walang Papa, hindi Diyos. Ang Papa, Diyos ho yun. Ang nag-represent sa katoliko, Papa na tao lang. Di anak ng Diablo. Patunayan ko, ang Papa, mga pare nyo, mga obispo nyo katoliko, mga CFD, mga anak ng Diablo. Sa debate. Legally at biblically. Walang katoliko humalap sa akin. Kasi hindi sila biblical like God and us, the children of God. We are the Christians, biblical, not theological, not philosophical, mga anti-Kristo totoo. Ang Diyos nyo, Diablo. Biblically speaking, as what we can understand, taught by God in us, based on His book. May basehan ako, biblical. Humanda kayo katoliko, pati sa gobyerno. Pati sa gobyerno, hindi ka mga Diyos. Ang gobyerno, this is the government of God. The government of God's ruled by God in heaven. May talata. It cannot be the government of gorillas and non-gods. If you are non-God, you are the child of the devil. You have no place in the government of God. Mag-away na tayo. Niwala ka sa pare, gago mga politiko. Lahat ng politiko na niwala sa pare, obispo, sa ano, gago. May basehan ako. As part of my justice, biblical justice. I am seeking biblical justice, not philosophical at theological justice. That is not the will of God. God's will is biblical as our basis. Nakasulat, bagong tipan sa dugo ni Kristo. Binabasa ko na. Doon pa lang, hindi na nanawa, aral-aral ka ng theology, gago. Saan ka napunta? Sa kakuhan. Tunamon, sa debate. Tumatabo na. Lampa ang Diyos nyo. Bubo ang Diyos nyo. Bubo rin kayo. Di ba? Biblically speaking. Kaya nag-aral ka ng abogasya, ng politiko, ng administration, ng professional ka, gago ka. Wala kang karunungan ng Diyos. Walang Diyos ang turo sa'yo. Pumunta sa simbahan, gago. Ang turo sa'yo, hindi pa ka Diyos, gago. You cannot stand biblically. I guarantee God that, I guarantee that, and God guarantees that. Legally and biblically. Not philosophically and theologically and categorically and not historically, not Wikipedia-kali. Lahat ng kali. Biblical lang. Bawal, sabi ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. Ama namin na sa kita, masunod ay yung kalooban. Ang kalooban ng Diyos ngayon ay biblical. Ang gusto niya, tipan. Ito sa mga propeta at mga apostol. Ang bagong tipan. Ang bagong gusto ng Diyos. Ang Diyos magturo. Ang Diyos magkalala. Ang Diyos namin magturo. Sa east, hindi pa magaling sa west. Malakias 1, verse 11. Malalaman sa gawa nyo. Sa pananawa nyo, may aklat ako. This will be taken against you. I will show to you that you are not biblical. This is the book. Biblical book is written by the apostles and the prophets. Huwag kayong maaksayang panahon ko. Philosophy lang, wala, never. It cannot save us. Only biblical words of God written by the apostles and the prophets. Mga banal siya, hindi mga tonto, hindi mga hangal. May nakahula. Hukom po yun sa inyo. So, tama na yan. Kasi ano oras na? Yun lang. Part 1, part 2. Anong oras na? Oh, 59 minutes. Almost 1 hour. Oh, exactly 1 hour. Okay. Thank you for watching and listening. See you next video. I will share this as usual to the Catholic world. Your God is the devil.
Inalis ang mga apostol, mga propeta, may aklat pala, gago. Hindi pa nabasa, tanga. That is recorded in history. Ngayon, nagpublish kayo, hindi pa nabasa. Bakit? Sino mabasa? Sabi nyo, kayo magturo. Nag-aral sa Roma, gago. Gago. Ang Diyos magturo, hindi kayo. Tao lang kayo. Ang gusto nyo siya magturo, hindi kayo. Magpapanawa sa batas, hindi kayo. God can teach us spiritually, like the apostles and the prophets. And his basis is biblical. And when we read and follow also. As well by our Father in heaven. Not pala Rome and anywhere else in the world. Our Father is one. He died already like my Father. And there is one Father in heaven. Biblically speaking, not theologically and philosophically and catechically speaking. Biblically speaking, we have one Father in heaven who owns that book that we believe and follow, written by the holy prophets and apostles. Amen. To God the Father from the west, from the be the glory in the name of Jesus Christ, your Son, and the Holy Spirit, who lives also with us spiritually to teach us from you, Father, your Spirit. Amen. I shall pray that the Catholic world will be enlightened, not theologically, philosophically, catechically, but biblically, as willed by God the Father in heaven, who owns that book. We call it biblical book, or Biblion to Korea. You call it Biblia. Those who believe the Pope Seresius, who call it Biblia. The first one call it Biblia. He is not a teacher. He is just only human. Tanga. Again, thank you for listening and watching, and see you in the next video.